Wala na hindi handa. Asan yung parents? Asan yung magulang mo? Saan yung papa mo? Ayoko may nagugulo sa akin. Sungit mo naman. Nang makaalis si Nena, ipinagpatuloy na ni Adrian ang pag-aayos ng makina ng sasakyan. Tinulungan ko siya. Saka ko ikinuwento ang tungkol sa bagong lipat na ayos ng makina. Pagkain babae niyo, Ronald. Ilang araw ko na rin siyang naririnig sa bibig mo. Basta, maganda talaga yung babae niyo. Alam mo, paano kung dumaan tayo mamaya sa bahay nila para makilala ka niya? Ha? Alam mo namang hindi ako ganyang klaseng lalaki na basta lang lalapit sa babae. Kaya ikaw na rin ang nagsabi na halos hindi nga yun namamansin. Hindi naman siguro. Baka narinig ba ako lang siya sa paligid? Mamaya, naman tayo sa bahay nila. Hindi maganda yung pinunod. Ako kumakanda na ko. Alam mo naman marami akong ginagawa dito sa talyer, pati sa bahay. Ganyan. Niya, nakapagpaalam na raw siya sa'yo na aalis siya sa bahay ninyo. Oh, ako, hindi po siya nagpaalam sa akin kanina. Dahilan lang po niya yun. Alam niyo po ba kung saan siya pupunta? Papunta raw sa talyer ni Adrian. At bilisan niyo na. Baka masagasaan pa yun ang sasakyan. Sa talyer? Alam ko yung lasan niyo talyer. Doon ako nagtatrabaho. Sana nandun nga talaga yung tatay mo. Ay, kailangan natin siya makabutan. May dala pa siyang itak. Si tatay talaga ang tigas ng ulo. Mamaya makataga pa siya ng tao eh. Tapos sasabihin na naman niya, aswang. Hindi pa kayo lumilipat dito. Papaalam. Alam niyo po kung sobra akong nag-alala sa inyo. Akala ko po may masama na nangyari sa inyo eh. Anak, hinahanap ko lang ang aswa. At itong lalaki ito, pinipigilan naman ako. Muntik na niya akong masuntok eh. Napagtanggol mo naman ako sa kanya. Sige po, ipagtatanggol po kita. Pero sumama na po kayo sa akin pa uwi. Wala pong aswang ngayon, tay. Ronald, hawakan mo muna si tatay. Huwag ka na, may scooter na. Ginawa ko lang naman to kasi bigla siya dumating sa kanya. Tapos nagulat ako. Sabi niya tatagay niya raw yung aswang. Pero